Para po sa may around 3,000 po na presyo, magrereklamo ba tayo guys sa may specs po ng Oppo A5i? Di naka 464GB nga lang po siya. Same po ng maraming smartphone sa may ganitong presyo. Pero ang kakaiba nga po sa kanya is naka 4 to 5 watts po siya ng charger. Ito ang merong pinakamabilis na charger para sa isang entry level po ngayon. Dahil madalas mga naka 18 watts lang or 10 watts lang po yung mga smartphone po sa mga around 3,000 na presyo. Kaya para maging 45 watts po si Oppo, grabe yan guys. Mukhang medyo natatauhan na po sila. Basically ito pong Oppo A5i, ito lang din po halos guys ang Oppo A3X last year. Ang ginawa lang po ni Oppo dito, siguro po marami pa po silang stock ng Oppo A3X at para po maibenta ulit ang smartphone po niyan yung Oppo A3X. Ngayon 2025, ang ginawa po ni Oppo, pinitan po niya ng pangalan at ginawa nga pong Oppo A5i. Pero kung magandang ginawa naman po ni Oppo dito guys, ibinaba po niya yung presyo ng smartphone na to. Dahil yung Oppo A3X po last year is meron po siyang 5.5 na SRP. Pero dito po sa may Oppo A5i is makukuha na lang po natin siya ng around 3,000 po ngayon. Panalo po yun guys para sa akin dahil maganda naman po yung kanyang specs para po sa may ganyang presyo ngayon. Unang-una nga sa may package niya dahil nga naka 45 watts siya na charger. Naka Type-C na cable. Saka maganda rin po yung case na kasama niya. Yan po yung sample niya guys pagka po nakalagay sa case yung mismong smartphone natin. Isang milagro talaga guys para mabigyan po tayo ni Oppo ng pan-show na display. Dahil kailan lang po yung mga 10K po ng mga smartphone nila is puro mga naka teared up notch pa. Pero ngayon nga itong entry level po nila is naka pan-show na. With 9/3 sa refresh rate pa. At syempre naka 720p lang din po yung kanyang resolution. Dinaig pa po ngayon ni Oppo guys sila Redmi saka po sila Poco dito po sa mga entry level na mga smartphone. Dahil yung mga smartphone po ni Poco saka po ni Redmi dito guys is mga naka teared up notch pa. Buti pa si Oppo guys, naka pan show na. Feeling ko isang dahilan po kung bakit medyo mabagal pong gamitin itong Oppo A5i. Compare nga po sa ibang smartphone sa may ganitong presyo is dahil nga po naka full Android version siya. Compare po kila Infinix, kila Redmi, sa kila Poco na mga naka-Android Go edition lang. Pero itong si Oppo, naka-full Android po siya. Pero iting kasama na rin po talaga guys na talaga napakaduma na rin po ng Snapdragon 6S 4G Gen 1. Dahil sa pagkakaalala ko, same lang din po ito guys ang Snapdragon 662 na may halos 5 taon na nga rin po. Pero dati nasa kulang 10,000 po yung mga processor na yan. Ngayon nga po guys, nandito na lang po siya sa mga entry level. Hindi nga pala guys, kahit nga pala sa mga kulang 10K po ng mga smartphone ni Oppo, same processor pa rin po yan ng Oppo A5i na around 3,000 na lang yung presyo. Sa gaming po sa may Call of Duty Mobile, mataas po yung kanyang graphics dito compare nga po sa may G100, saka po sa may Unisoc na processor. Kaso pagka tinaas mo natin yung graphics niya, automatic po siya na napupunta sa may medium yung kanyang frame rate. Pero kung itataas nyo po yung frame rate niya, ibababa rin po yung kanyang graphics. Hindi po natin siya pwedeng pagsabayin. Sa totoo lang guys, si Snapdragon pa rin talagang mayroong magandang optimization sa mga games ngayon. Sana lang po mabigyan tayo ni Snapdragon na mas magandang processor pa dito po sa mga entry level. Para naman kahit papano medyo kabahan po sila Unisoc, saka po MediaTek, para maglabas din po sila ng mas magandang processor. Dito nga po sa mga kulang 5,000 na presyo. Hindi yung nagpapahinaan po ng mga processor, yung mga smartphone po dito sa mga entry level lang. Or kahit sana guys yung Snapdragon 685. Kahit yung sana guys ilagay na po nila sa mga entry level na mga smartphone. Dahil wala pong Snapdragon na processor ngayon. Nakasing nakas po ng G100. At I think guys yan po ang isang dahilan kung bakit po hindi na rin po umusad ang G100. Siguro guys nasa isip po ni MediaTek, bakit naman ako maglalabas sa mas malakas sa may G100? Kung mas malakas naman ako compare sa may Snapdragon saka po sa may Unisoc. Dito po sa mga kulang 10K po ng mga processor ngayon. Unlike po sa mga smartphone po dito sa may around 15,000 na presyo, dito guys ibang usapan po ito. Pataas ng pataas po guys yung mga processor po sa mga ganyang presyo every year. Every bagong labas, nila MediaTek saka po ni Snapdragon, lagi pong malalakas na ngayon. Pero dito nga po sa mga entry level at mga budget phone, wala na guys. Halos 5 taon nang hindi nagbabago yung mga processor po dito sa mga budget phone, saka po sa mga entry level na mga smartphone. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka na yung mga processor po ng smartphone ni Oppo sa around 3,000 to 10,000, same lang talaga. Di wala naman pong bago nilalabas sa processor si Snapdragon na nasa kulang 500k yung Antutu Store. Nakasing lakas nga po ng G200 ngayon. Kaya talagang pang Mobile Legends lang po talaga yung ganitong klase ng processor. At baka nga mabitin pa kayo. Di masyado na nga po talaga mahina yan.
Yan pong processor ng Oppo A5i ngayon. Kaya tama lang po na nasa 3,000 lang po yung ganitong klase ng processor. Pero paano naman po guys yung ibang smartphone po ni Oppo na nasa 7,000 yung presyo? Kaso yung performance po, same pa rin po guys na nasa around 3,000 nga lang na presyo. Lugi po tayo dun guys. Kung 7,000 po yung nabili natin. Pero kasing nakas lang po siya ng mga halagang 3,000 lang. Unlike po sa mga processor po ni MediaTek na merong G81 po sila sa mga entry level. Tapos pagpasok nga po ng mga budget phone na kulang 10,000 is meron po silang G100 saka G200. Or even guys si Unisoc. Meron po silang Unisoc T7250 na pang entry level nga po. Tapos meron din po sila na pang budget phone yung processor po na ginagamit ni Nubia guys. Naka 5G po yon. Still yung mga processor po ni Snapdragon dito sa mga entry level, siya po ang pinakamahina ngayon. Di ko alam guys kung may naglalaro po sa inyo ng Roblox dito. Ito po yung sample gameplay natin. Mukhang okay naman siya dito guys. Pero mararamdaman nyo po yung pagiging mabagal ng kanyang storage type. Dahil medyo mabagal nga po siya. At meron po siyang konting delay baga po mag-open tayo. Medyo mararamdaman nyo po na mabagal talaga yung storage type niya. Dahil naka eMMC 5.1 lang po siya na storage type. Pero mabilis na po yan guys compare nga po sa ibang smartphone ni Infinix saka po ni Tecno. Na mas mabagal nga po dyan, na meron 2.1 lang po na storage type, na sobrang bagal na po ngayon. Madalas po natin makikita yung ganyang klase ng storage type sa mga G81 na processor. At yan po guys yung isang dahilan kung bakit ko po kayo pinapaiwas na sa G81 na processor ngayon. Sa camera guys, kailan lang po tinagurian na meron po magandang camera si Oppo. Pero ngayon guys, mukhang hindi na talaga. Sa camera guys, dito po sobrang pangit ng Oppo A5i. Blurred shot, malabo yung back saka yung front camera. Kahit po nasa malinaw na lugar tayo, malabo pa rin siya. Mas maganda pa yung camera guys ng Tecno Spark Go 2. Saka po ng Infinix Smart 10. Na halos kasing price lang naman niya. Pero mas maganda pa po yung camera ng smartphone na yon. Compare nga po dito kay Oppo A5i. Kaya wag niyo pong bibilin guys ang Oppo A5i kung gusto niyo po ng magandang camera. Pero sa may battery guys, sinubukan ko rin po siya ng 12 hours sa may battery drain test. At halos same lang po siya guys na nakuha ko na resulta sa may Tecno at Infinix. Na kulang 40% po yung tira sa kanya sa may 12 hours po na battery drain test sa kanya. Kaya kung sakali po guys na gusto nyo po ng Oppo na smartphone sa may around 3,000 na presyo, wala na po kayo ibang marirecommend sa inyo kung hindi ito pong si Oppo A5i ngayon. Okay na po guys yung kanyang specs para sa may ganyang presyo. Tapos nagmura pa nga po siya. Dahil kung i-compare nyo nga rin po guys ang specs nito sa may Oppo A5X na mayroong 5.5 naman po na SRP. Halos hindi po sila nagkakalayo ng specs guys. Halos identical lang po sila. Ang lamang lang po guys ang Oppo A5X sa may Oppo A5i ngayon is yung kanyang malaking battery. Pero overall nga po guys sa kanyang specs, halos identical lang po sila. Meron po tayong link na to sa may comment section saka po sa may description. Balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.